Well, mga kapopong, kumusta? Well, bago pala ang lahat mga kapopong mayroon muna akong sasabihin sa inyo, ha? Well, sarami na kasi ng mga articles na aking nabasa, most especially sa girian ng US at ng Russia, ay dito ay medyo mayroon akong na-discover na strategy na ginagawa pala ng gobyerno ng Amerika. Well, look at this at please makinig kayo mabuti, ha? Hindi nyo ba napapansin na ang isa sa mga gawain ng gobyerno ng Amerika makipagkaibigan sa maraming bansa sa mundo? At hindi ba kayo nagtataka na kung saan malapit yung bansa na mayroong galit sa Amerika, ay dyan naman sila pilit kumukuha ng kaibigang bansa? Well, ang good example na nga dyan itong kaaway ng US na walang iba kundi itong China at Russia. Well, tingnan nyo ito. Yung bansa ni Putin na Russia maraming bansang nakapalibot na miyembro ng NATO na alam nyo naman siguro na isang mala-brotherhood ang turingan ng NATO na kapag inatake ang isang bansa kailangan rin nilang kumilos upang tumulong. At totoong super laking advantage naman yan para sa Amerika. Bakit? Well, alam nyo naman siguro kung ilang libo ang armas na mayroong nuclear technology meron ang Russia. Pero kapag dumating naman sa last resort at kapag talagang uminit ang ulo ni Putin, ay totoong kapag nagpalipad siya ng isang missile na mayroong nuclear technology straight o papunta sa Amerika, ay paniguradong lumilipad pa lang yan sa himpapawid posibleng mapabagsak na agad yan ng Amerika. Yes mga kapopong, at dahil nga yan sa tulong ng mga bansa na kaanib ng NATO nitong Amerika. At alam niyo naman siguro na marami ring mga military bases ang Amerika na nasa Europa. At posible ba na isa talaga yan sa ginugusto ng Amerika sa kung bakit pilit silang sumusuporta at nakipagkaibigan sa mga members ng NATO? Well, tandaan nyo at please correct me if I'm wrong, ha? Dahil dalawa lamang ang North American countries ang pagkakaalam ko miyembro ng NATO. Yes mga kapopong, at yan na nga walang iba kundi ang bansang Canada at ang United States. And the rest mga European countries na. Which is tulad rin dito sa Pilipinas. Ay alam niyo naman siguro kung gaano kagusto ng Amerika itong ating bansa. Most especially sa usaping military. Yes mga kapopong, dahil ang ating lugar malapit sa China na kinakainitan o kaaway naman ng bansang Amerika. Yup, mga kapopong, tama nga ang inyong nasa isipan. Dahil pwede rin kasing magamit ng Amerika itong ating bansang Pilipinas upang makapag-install ng mga military equipment dito sa bansa, na mga equipment naman na posibleng makapag-monitor sa ginagawa o plano ng China laban sa Amerika. And please keep in mind mga kapopong, ha? Totoong meron talagang mga military satellites itong Amerika na ginagamit sa pagmamonitor ng mga kalaban nila. Pero ang reality kasi alam na ng China at Russia yung ginagawa ng Amerika. So ang ginagawa naman ng China ay mga uri ng spy equipment na gumagana naman sa ilalim ng dagat. Well, yan ba ang dahilan sa kung bakit nagugulat na lang ang mga Filipino na meron na palang mga build-up ng mga Chinese boat na nasa West Philippine Sea, na mga aksyon naman ng China na hindi nalalaman ng early o nang maaga ng ating Coast Guard at Navy? Well, talagang sa usaping military talagang nag-a-upgrade na rin yung China. Anyway, mabalik tayo sa topic, ha? Well, kung ang armas kasi ng Russia talaga ang kinakatakutan ng Amerika, na daw na-address o nasolusyonan na yan sa pamamagitan ng pinaliwanag ko kanina, sa pamamagitan ng paggamit ng bansang friends ng Amerika. Pero ang reality kasi ngayon hindi naman talaga dapat Amerika ang matakot, kundi walang iba kundi itong Russia, specifically itong si Putin. Bakit? Well, tandaan nyo, ha? Kung yung ang napabalitang drone ng kalaban ng Russia napasok mismo sa Kremlin o lugar sa Russia na talagang sobrang monitored ng mga intelligence ng Russia, ang ibig sabihin lang yan pwedeng magulat na lang itong si Putin. Yes mga kapopong, dahil hindi lang drone ang
pwedeng palihim na makapasok sa Russia, kundi ang mismong missile rin ng Amerika na mayroong nuclear technology. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, kung ang Russia kasi mayroong estimated na 5,889 na mga missile na mayroong nuclear technology. At sabihin man natin na mas madami yan kesa sa Amerika na mayroon namang 5,244. Pero kung pagbabasihan naman natin ang mga naka-ready o mga naka-deployed o yung mga missile nila na naka-ready to launch na anytime kung mayroon mang sumugod, ay totoong still Amerika pa rin talaga ang mas marami. Well, ang isa pa kasing advantage ng Amerika ay mas priority nilang i-upgrade ang mga missile na yan o mas mapabilis nila upang mahigitan naman yung mga hyper o mga supersonic missile meron naman ang Russia. Well, sa madaling kwento ay totoong kung nanaisin man ng Amerika na kunin ang buhay ni Putin, ay totoong kayang-kaya talaga nila yan gawin. Pero syempre hindi nila yan gagawin dahil alam nyo naman na ayaw ng gobyerno ng Amerika maging masama sila sa paningin ng ilang bansa sa mundo. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon may posibilidad ba talaga na matalo ang Russia in the future? O kung agree ka dyan sa papaanong paraan kaya gagawin ng Amerika yan? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga sagot o opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!